Nakatikim ka na ba ng kale? Ang kale ang pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Nabansagan itong Queen of Greens dahil ito ang pinakamasustansyang gulay sa buong mundo. Marami itong health benefits. Nakakapag-boost ng immune system, mabisa sa pag-regulate ng blood pressure, at nakakatulong para maiwasan ang maraming klase ng cancer. Ang kale ay nagmula sa Eastern Mediterranean o sa bansang Turkey. Sa pagtatanim, gustong-gusto nito ang araw. Kaya naman, dumadami na rin ang nagtatanim nito sa Pilipinas. At isa rin ito sa mga high-value crops. Sa merkado, nagkakahalaga ito ng 500 to 700 pesos per kilo. Ngayong episode, matututunan natin kung papaano magtanim ng kale. Dinalaw natin ang napakagandang kale model farm sa Amadeo, Cavite. Don't forget to like and subscribe. Welcome po dito sa aming farm, Payapa Integrated Farm, located po sa Barangay Buho, Amadeo, Cavite. Dito po makikita nyo, mga talim po namin dito ay mga high value crop na kung saan parehas lang po ng alaga pero maganda po ang kita. Mas mahal po kasi ito sa market. Mga tanim po namin ay mga kale, curly kale po, meron po kaming mga lettuce at bok choy. Dahil po ang pamilya namin, ang gusto ko po ay mapakain ko ng ligtas. Wala po mga chemical, kaya po ang mga tinatanim ko po rito ay masusustansya at pinalalaki ho namin nang ito po ay free from mga insecticide. Base sa aking research, ay ito daw po ang Queen of Greens. Ibig sabihin po, ito po yung pinakamasustansya sa lahat ng dahon. Ito po yung curly kale. Ang kale po ay may ginagawa namin mga for juices. Pwede din po ito sa vegetable salad. At ito lang po ang makikita ninyo na dinamihan namin ng tanim kasi bukod sa mga sustansya na makukuha dito ay napakaganda po ng presyo nito sa market. At kapag ito po ang inyong nakasanayan o na-perfect nyo na pagtatanim, ay malaki po ang pagkakakitaan ninyo dito or malaki po ang magiging income nyo sa tanim na kale. Ang kale po namin, ito po ay way back mga 2017, nagtanim na po ako ng kale. So nag-trial po ako. So ngayon po ay nagdadire-diretso po tayo. Last year, nag-start na po ulit tayo magtanim ng kale, 2023. At ngayon po ay tuloy-tuloy po natin dahil meron na po tayong buyer na malakihan na pinagbabaksakan o pinagdadalhan ng mga harvest po natin. Kaya po itong kale ay dire-diretso po nating tinatanim full year round po. Kaya ang kale po ay nagsisimula din po sa punla ng buto. Ipupunla po natin. Then pagka ito ay sumibol na, saka po natin itatransplant after 3 weeks ng pagpupunla. Ang kailangan po nito ay yung tubig at init ng araw. Dapat po ang lupa po natin ay masustansya. So doon po lahat nagsisimula sa lupa. Kasi kung hindi po maganda ang ating lupa, hindi po handa ito para po sa pagtatanim, ay hindi rin po magiging maganda po ang ating harvest. So nilalagyan na po namin ito ng mga organic na pataba, lahat po na pwede, mga chicken manure, mga compost, para po ito ay mapaganda natin at binubuhaghag po namin. Para po pag tayo nagtanim ng kahit ano pong gulay, malusog po silang lumalago, mabilis po silang lumaki, kaya po mabilis din po yung ating harvest. So, ito po yung sample ng inyong binhi ngayon ng kale. Ito ilang weeks na? Ito ay nasa 3 weeks old na. Yung iba nito ay i-transplant na natin. Ito na lang yung natira sa mga punla natin. 3 weeks nyo itatanim dito ang binhi. At tapos after 3 weeks, ito na ganito na siya kalaki. Ganyan na kalaki. Pwede na yan ilipat. Yes, ready to transplant na. Ayan. So, katulad ba ng ibang mga binhi, anong proseso na pagtatanim nyo nito? Parehas lang siya basta yung maliliit na buto. Lalagyan mo muna siya ng medium. Tapos, nabasa, tapos tutusukin mo lamang, nakasya lang yung buto, tapos yun, iulog mo lang buto, then maintain. So walang kaibahan sa lettuce? Wala, parehas lang sila lahat ng sistema. Ang medium nyo ay coco peat? Coco peat, saka with vermicompost. Para po sa mga magsisimula, ano ba yung best time of the year na pagbibinhi ng kale? So every summer, nagla-land prep kami. Kasi yun ang panahon na talagang lahat
stress ang halaman dahil Sa sa sobrang sobrang init. So, kaysa magtanim kami ng summer, ang ginagawa namin, naglaland preparation na lang kami. So, ang pinaka-the best namin na transplant talaga is pagdating ng May, nagpupunla na kami. So, pagdating ng 3rd week of May, ready for transplant na kami. Ayan. At yung May dito sa amin, yun na ang panahon ng rainy season. So, tipid na tayo sa pagdidilig. Ayan. At okay na ang weather, hindi na ganun ka-harsh ang sunlight. Yes, na maganda na kahit tayo magtanim ng mga bagong tanim, hindi na ganun kainit, hindi na sila may stress at tuloy-tuloy na yung paglaki. Ngayon, mapapansin niyo po, gumagamit po tayo ng mga plastic mulch. Kasi ito po ay malaking tulong po sa amin. Kasi dito, sa farming po, ang pinakamahal po, pinakamagastos ay yung labor cost. So ang ginagawa ho natin hanggang makakatipid po tayo sa labor ay mas malaki po ang kikitain natin. Kaya po naglalagay kami ng plastic mulch sa bawat plat po para po maiwasan ho natin o mabawasan natin yung pagtubo ng mga grass. Ang kagandahan din po sa plastic mulch ay nakakatulong din po ito para ma-maintain po yung moisture ng lupa po. So malaki din po epekto noon. Lalo na po pag malapit na po ang mga summer at ngayon po kasi nagbabago na panahon. Cozy, itong kale farm nyo dito, itong area na to, gaano kalawak ang ilang square meters ito? Bali, itong 3 lugar to dahil 3 area yung ating kale dito. So, itong isang area na ito ay nasa mga 500 square meters. Then yung sumunod na area ay nasa mga 400. Then yung isa maliit-liit is nasa mga 200 square meters. 200 square meters. At ito namang mga kales dito ay ilang buwan na? Bali ito, kung mapapansin nyo, magkakaiba. Merong mas mataas, merong mas mababa. Kasi ang ginagawa kong sistema pagka merong namamatay, ay naghuhulip ako. Ang tawag namin dito ay hulip. Nagtatanim ng panibago. So itong isang ito, halos yung karamihan dito ay nasa mga 6 na buwan na. Ito, 6 na buwan. Ang pinaka-magulang na dito? Ay mga ano na ito, yung magulang natin, pinakamatanda rito ay nasa mga 8 buwan. Dahil ito ay mayabong talaga ang ating kale. So ito ay hindi naman lahat natin hina-harvest na ititira natin maliit. So kukuha lang tayo ng tamang sukat para yung mga susunod na dahon, after 2 days, 3 days, pwede mo na uling kunin. Ayan. So ang pag-harvest niya nasa bandang ibaba, doon sa matured? Yes, yung unang dahon sa ilalim. Pataas ka? Pataas ka ang harvest natin kasi yung nasa ilalim na dahon, yun ang unang dahon, yun ang unang lumalaki. I see. So hanggang bang tumatagal, pataas din siya ng pataas? Yes, pataas siya ng pataas, dire-diretso. Ang ano nito ay depende dito sa pag-aalaga natin. Yeah. Ayan, so ito po ay integrated na, magkatabi. Nasa gitna ang mga lettuce. Yes, tama yon. Kasi dito, ginagawa namin integrated para hindi masayang yung space. Habang maliit pa yung kale, nagtatanim kami ng mga lettuce o kaya bok choy. Doon sa isa, pag malago na kasi siya, hindi ka na pwede magtanim ng ibang halaman dahil hindi na siya makakakuha ng sunlight. So habang maliit pa lang siya, katulad nito, nagtatanim na kami ng mga sa pagitan nila para ma-maximize natin yung lupa o yung space. At sa halip na damo ang tumubo, ay lettuce pa rin, produkto. May produkto ka pa din. At additional income. Ayan. So yung pinaka-importante doon, additional income. Yes. So eto ngayon, kale mo, ilang weeks na to or month? Ito ay nasa... Yung ganito kalaki? Itong ganitong kalaking kale ay nasa 3 months na ito. 3 months old ito. Ayan. At itong mga lettuces? Itong lettuces na to is nasa 2 weeks mahigit. So for ano na to, 1 week na lang to, pwede na to for harvest na. For harvest na. Yeah. Ang practice po namin dito sa farm ay yung zero waste management po. Ibig sabihin po, hanggang maaari ho, lahat po ng nandirito sa farm ay ating pong gagamitin. Halimbawa po, hindi sa ating mga gulay, hindi po kasi naiiwasan na mayroon po itong mga reject. So yung mga hindi bumabaksak, although pwede po itong kainin, ay ginagawa po natin itong mga pataba. At yun po, yung iba naman po mga gulay, pinapakain po natin sa mga alaga nating hayop. At yun naman po sa ating mga hayop, yung mga chicken manure po nila, yung mga yung rabbit manure, ay ito naman po yung ginagamit natin na pataba para naman po ibalik po sa lupa. At ito po ang gamitin sa pagtatanim ng halaman. At ito naman po ang pispan natin, yung tubig naman po dito, ito naman po ay pwede natin gamitin o ginagamit po namin ito na siya naman pong pangdilig dito sa atin.
Sa ganun pong sistema ay mas makakatipid po tayo at wala pong masasayang dito sa ating farm. Kasi ito napansin ko, meron tayong dried na dito. Ito Yes. yung isang cause ng anong problema. Yan. Yan yung nabanggit ko na ang katawan niya ay pinapasok ng tubig. So siya ay nabubulok hanggang siya ay mamatay na. Then, ang kagandahan dyan, kung mapapansin nyo, yung puno niya ay may mga sanga sa ilalim. Sa ibaba. Yes. Kasi ang naapektuhan lang na portion ng nabulok ay yung ibabaw. So yung ilalim na matigas na tuyo ay doon sumusuloy or sumasanga na pwede mong ituloy para maging ma-harvestan mo rin. Ayan. So, ibig sabihin ito, mapakikinabangan pa, tutuluyan mo lang, putulin na lang Yes. itong natuyo. Oo. Tapos itong mga bagong sanga, aangat pa yan. Yan. Napansin ko rin, meron itong mga langgam, ano? Kulay pulang langgam. Yan ba ay nakaka-apekto dun sa mga dahon natin na i-harvest? Yan ang isa sa nakaka-apekto. Isa sa mga kalaban mo. Kalaban natin yung mga langgam. At paano mo naman ito makokontrol? Kailangan lang natin dyan talagang proning. So, Ano lang, ito bang ginagamitan nyo ng pesticide yung langgam? linis-linis lang Linis yan. lang. Tapos meron din naman kami mga mainit na tubig. Hindi ba makaka-apekto sa ugat? Hindi naman. Hindi. Ang isang ginagawa namin dito, sir, practice namin, kapag talagang yung puno ay hindi na kayang kontrolin ng mga hayop o insekto, ang binubunot na lang namin. Tutuluyan nyo ng bunutin. Tatanggalin na lang natin, then magtatanim na lang tayo ng panibago. Ayan. Kaya importante po sa kanila dito ang meron talagang cycle na. Yes. Kumbaga habang meron kayo nito, meron na kayo nakaabang dun sa inyong nursery ng mga binhi na ready for transplant, no, replanting. Sa ngayon po, hindi po kasi siya nagbababa ang presyo ng kale. Yun po ang kagandahan sa kale, kaya po kami nag-concentrate. Talagang ito po ay, dahil sa dami ng benefits na nakukuha sa kanya, ito po ay nagre-range po ng 500 pataas po per kilo. Base po ito sa market. Last year po, nag-start kami, year 2023. We decided po to put up the staycation po, yung Modern Bahay Kubo. Kaya po naisipan namin na i-open ito sa guest para po ma-experience po talaga nila yung buhay bukid. So paano po nila ma-experience yung talagang buhay bukid, buhay probinsya? So hinahayaan po namin sila na mamingwit dyan sa fish pond namin. So yung mahuli nilang isda, sila po yung mag-grill, sila po yung magluluto. Pwede po silang mag-harvest ng vegetables, pwede rin po silang bumili ng chickens. And then po para mas maramdaman po nila na talaga pong sa kanila ito, na ma-experience talaga nila na nasa bukid talaga sila po yung magpe-prepare ng food nila, sila po yung magluluto dahil may available kitchen naman po kami inside the Modern Bahay. Ang farm po namin ay meron tong 8,000 square meter. So sa ngayon, ang na-develop pa lang po namin sa lahat ito ay marami mga tanim. Pero dun sa mga staycation namin, saka sa event, halos 1/3 pa lang po ng property namin ang nalalagyan namin. Ngayon po ay meron kaming ongoing na swimming pool na ginagawa for this summer na ma-operate na ho natin para lalo ho maramdaman nila ang pagiging relax at payapa rito. At saka po, ang kasunod po namin dito yung function hall na for the seminars, na makapagkandak tayo ng seminars. Kasi wine-welcome po namin dito yung mga seminars, lalo-lalo na po yung tungkol sa agriculture. Kasi ito po ay talagang nilagay namin para po makatulong sa mga tao, makahikayat po tayo ng mga bagong henerasyon ng farmer. Ang gusto namin ipamulat sa mga, lalo na sa kababayan namin at sa ibang tao, na ang farming po ay napakagandang negosyo. Napakalaki po ang kita rito kung ito po ay talagang mamamaximize po natin kung paano ito i-run ang business. Unang-una ay pangalagaan natin o mahalin natin kung ano yung pinamana sa atin ng ating mga magulang. Dahil ito ay kanilang inalagaan, hindi nila ibinenta para maibigay sa atin. So ang tanging gagawin natin ay paano natin ito paunlarin. At ang lagi po ninyong tatandaan na sa farming ay napakalaki po ng makita rito at napakagandang negosyo dahil po ang farming ay yan po ay pagkain. Pangangailangan po ng tao yan. Wala pong lugi dito, wala po itong patay na oras o negosyo o araw. Ang tanging kailangan lang po natin dito ay yung talagang pagmamahal sa kalikasan, yung determinasyon, dedikasyon at teknolohiya para po mapaganda natin at mapaunlad po ang ating pagsasaka.
At kung sakali po, ang farm gate po namin, open naman po kayo, daily po rito. Pwede niyo po kaming i-message sa aming FB page para po malaman ninyo kung magkano ang price namin, ang farm gate po namin. At anytime po, pwede po kayo pumunta rito para po makabili ng aming mga produkto na sariwa at bagong harvest. Para po makapag-book po sila sa aming staycation, pwede po sa aming FB page and through Airbnb po. So may listing po kami sa Airbnb, Payapa Integrated Farm po. Same din po sa Airbnb po. Pwede rin po kayong bumisita kahit hindi po kayo mag-stay sa aming Modern Bahay Kubo. Basta mag-message lang po kayo sa aming official FB page, ang Payapa Integrated Farm. Nais ko pong batiin pa ang aking mga kababayan dito sa Amadeo na sana ay tayo po magtulong-tulong para po lalo pa ho natin mapaunlad ang pagsasaka po dito sa ating bayan. Agri sa Agri! Don't forget to like and subscribe. Hello po sa aking parents na nasa Batangas po, sa aking po mga kapatid, dyan lang po sa Silang. Yun po. Nais ko lang pong pasalamatan o batiin ang aking mga kababayan dito sa Amadeo na talaga pong walang sawa na sumusuporta sa mga programa ng pamahalaang bayan, lalo na po sa agrikultura. At ang aming pong mahal na punong bayan, Mayor Redel Jan Dionisio, na talaga pong 100% na support po sa mga programa, lalo na po na makakatulong sa mga magsasaka po dito sa amin. Kasama po ang aming DA, ang aming Administrator External na si Admin Vic Dihan. Nais ko rin pong batiin ang aking kasamahan sa Sangguniang Bayan, ang aking mga kasamahang konsehal ng bayan, SB member, at ang aming pinuno, ang aming Vice Mayor, Vice Mayor Panong. Ayun lang, okay na yun.